susunod, ito si Testimony of Faith, si Brother Abdul Jalil Lilis, mashallah. O bro, bigyan mo sila ng mensahe ng Islam, inshallah, sa iyong pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Para sa mga kapatid kong Muslim lamang po yung aking pagbati, binabati ko ang hindi Muslim ng magandang araw po sa inyong lahat. Alhamdulillah, ako po si Abdul Jalil, isang balik Islam na nagmula sa Roman Catholic. Mayroon po ba Christian dito? Pakitaas po na kamay. Hindi ka pa Muslim. Okay, mamaya. Okay. Yung original na hindi pa Muslim. Christian. No. Ang ibig kong sabihin, ngayong kalagayan niya siya ay Kristiyano pa. Hindi pa Muslim. Isa. Pakitaas na po kung sino ang Kristiyano. Kahit hindi Muslim. Dalawa. Pwede po kayo pumari kung pumunta po sa harap para lubos ninyo maunawaan ang ating sasabihin. Bigyan po natin ang pagkakataon makaupo ang ating kapatid. Kahit hindi Kristiyano. Pagkano po ito, kung mayroon po ba dyan na Kristiyano, buong Kristiyano ang kanyang relihiyon. Hindi pa Muslim ha? Yung hindi pa Muslim. Yun. Lalaki, mayroon, lalaki, na hindi Muslim. Wala. Okay, alhamdulillah. Christian lang, mashallah. Okay, ganito po yun mga kapatid. Noong una, hindi ko po alam kung ano ang Islam. Wala rin akong pakialam kung ano ang Muslim. Yan po ang totoo. Dahil sa aking kinasanayan, kinalakihan na dinala ko ng magulang ko sa simbahan, lumaki akong Roman Catholic. Pinag-aralan ko ang aming kasulatan. Subalit, marami akong katanungan sa aming kasulatan kasi ang nakalagay sa aming kasulatan, kung sa Islam ay 5 bisis lang kayo magdasal, sa amin po nung ako ay Roman Catholic, walang humpay ang inyong pagdarasal ayon sa kasulatan. Pero hindi ko nagagawa. Basahin po ninyo sa buong kasulatan nakalagay doon na ang isang Kristiyano ay manalangin ka ng walang humpay. Ibig sabihin, hindi ka titigil. Mula pagdilat ng mata hanggang sa matulog ka, magdadasal ka. Pero hindi ko yung nagawa. At mabuti ng sa loob ng 1 buwan, makapasok ako sa loob ng simbahan. Mabuti na po yun. Mas madalas nasa loob ako ng beer house ay sa loob ng simbahan. Totoo po yun, subhanallah. Buong pangyayari sa buhay ko. Na kung ako, bata pa natagpuan ko ang Islam, milyonaryo na ako. Baka isa na ako sa nag-ahon sa inyong lahat sa kahirapan. Pero milyonaryo nga ako, napunta lang sa beer house ang aking yaman. Doon ang aking yaman. Sinubok ako ng Allah na hindi ko alam na ang pagkakataon na pagsubok niya sa akin, doon darating na matagpuan ko na pala ang Islam. Katotohanan. Na kung sino ang nagsisikhay na mabatik niya ang katotohanan ng kanyang buhay kung ano ang dahilan, bakit siya nilikha. Doon lamang niya unti-unting malalaman na mayroon palang layunin kung bakit niya tayo nilikha. At sinabi ng Allah sa banal na Quran, na ang kanyang layunin kung bakit niya tayo nilikha, sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Sabi niya, at hindi ko nilikha ang engkanto at mga tao maliban na tanging sambahin lamang ito. So yun po ang isang layunin ng Diyos kung bakit na tayo nilikha. In short po, nakarating ako ng Saudi Arabia for almost 1.5 years na family driver ako doon, dumating sa akin ang pagkakataon ng pagsubok ng Allah. Na doon ko natuklasan kung ano ang Islam. Sinadya ko mismo ang Islamic Center ng Batha sa Riyadh para alamin kung ano ang katotohanan, bakit ang kinikilala kong Diyos ayaw yung kilalaning Diyos. Doon ko po nalaman kung ano ang kalagayan ni Jesus sa mundo, kung bakit siya ipinadala dito sa atin. Ipinadala lamang siya para sa mga nawawalang tupa ng Israel. At hindi ipinadala para sa Amerika, sa Roma, sa mga Romanya, o dito sa Pilipinas. Katotohanan, si Jesus ay pinadala lamang sa Israel. At tinutusan niya ang kanyang 12 disipulos, sabi niya, pumaroon lamang kayo sa mga nawawalang tupa ng Israel. So sa makatuwid, si Jesus ay inutusan lamang po para sa mga taga-Israel, hindi para sa mga Pilipino Christian. Hindi tayo inutusan para sa atin. Yun po ang katotohanan ng aking matuklasan. Hindi pa sana ako maniniwala, subalit napakaraming ebidensya ang nagpadilat ng aking mga mata.
Ang kasulatan na lagi kong binabasa sa Genesis ay nakalagay, ang Mecca o translation sa Arabic, Makkah. Nakalagay ang pilgrimage, panawagan ni Prophet Abraham na ang bawat isang mananampalataya ay kailangan pumaroon sa Mecca para sumamba sa dakilang tagapaglikha. So lahat ng nakalagay sa kasulatan sa Biblia, number 1 po na nandoon lahat sa Saudi Arabia. At narating ko personally, nakapag-hajj ako for the first time in my life. Narating ko po ang Mecca, kung saan niya inalay si Prophet Abraham, si Propeta Ismail, bilang alay niya sa Diyos. Narating ko ang eksaktong lugar na hindi ko in-expect sa buhay ko na mangyayari. So doon po, yung pagpapatunay, nung mapatunayan ko yun, buong puso po ako nagbalik loob sa lumikha sa atin. Doon ko nakita at naramdaman kung anong pagmamahal ng Allah sa akin. Na sa kabila ng lahat ng aking nagawang pagkakamali, may pagkakataon pa pala para ako makapasok ng paraiso, para mabago ko ang buhay ko. At nung dumating na po yung time na akin din pong naramdaman ang pagmamahal ng Allah sa pamamagitan ng pagsubok. 5 months, wala po akong sweldo sa Saudi Arabia. 5 months na walang sweldo, walang food allowance, pero still alive ako. Doon ko naramdaman kung gaano kamahal ng Allah. Binigay niya sa akin ng pagsubok. Ang pamilya ko sa Pilipinas, nag-iiyak na. Nanalangin ako, nagdua ako sa Allah. Sabi ko, Ya Allah, binigyan mo ko ng pagkakataon na malaman ng Islam, binigyan mo ako ng pagkakataon na makilala kang tunay na tagapaglikha, at binigyan mo ako ng pamilya na ikaw sa'yo din nagmula. Kung ito ay babawiin mo sa akin lahat, ako'y walang magagawa sapagkat ako'y iyong alipin lamang. Kung tunay na ikaw ay Diyos, sinabi ko sa aking sarili, na lumikha ng sanlibutan ito, ipagkaloob mo sa akin ang gusto kong naisin sa aking sarili na nananaisin ko naman na mabigay ko sa aking mga kapatid. So ninais ko sa aking sarili na ako'y maging Muslim, at ninanais ko rin sa aking mga kapatid na sila'y maging Muslim. Dahil sa kung anong mayroon ako sa aking sarili, na siyang dapat kong maramdaman at aking nakasanayan, ay siyang nais kong gawing kasanayan ng aking mga kapatid na wala sa Islam. Dahil dito, ito ay pagpapatunay na tayo ay kumikilala ng nag-iisang tagapaglikha. At dito po sa katunayan, mula nang malaman ko na ang Islam na ito ay siyang pagsuko, pagsunod, pagsalima sa utos ng dakilang tagapaglikha, itinayo ko ang aking sarili sa ang aking mga pamilya ay orthodox ako. Sinabi nila, bakit ka nag-Muslim? Siguro mag-aasawa ka lang ng marami. Sabi ko, subhanallah, kung nalalaman lamang ninyo kung ano ang Islam. Baliban na lamang talaga na hindi ano sa kanilang sarili na isipin nila kung ano ang Islam yung mga taong nagmamalaki. Pero napakaswerte po ninyo mga kapatid ko. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay, nananatili kayong nakatayo. Nagmula pa kami ng Saudi Arabia sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa makarating kami dito at itinayo namin ang IORN, Islam, the Original Religion of Mankind Incorporation ng ating kapatid na si Ustad Nuruddin sa iisang layunin. Iparating ang Islam sa lahat ng sulok ng Pilipinas, sa lahat ng tao na hindi nakakabatid ng Islam. At ito po ang isang talagang sinadya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mangyari. Sapagkat ang mga kapatid kong ito, sa Facebook lang po kami nagkikita-kita. Si Bro, nag-post siya na pupunta siya ng Tacloban. Si Bro, nag-post na sa Tacloban na siya. Nagtagpo silang dalawa. Nang magkamalaw na, nalaman nila magpinsan sila. Tignan po yung ginawa ng Allah. Pinagtagpo sila sa isang pagkakataon. Ano kami dalawa sa Facebook, sabi ko, Bro, inshallah, makarating ako sa Facebook, Panabo Unite Symposium. Wala po akong pira noong time na yun. Pero nagdua ako sa Allah. Ang ginawa ko, last chance, pinuntahan ko lahat ng kapatid natin, Maranao, Maguindanao, Tausok, sa buong paikot ng Cavite City. Totoo po, nakaipon po ako ng 3,000. Si Ustad Nuruddin na sa Davao na. Tinatanong niya sa kanyang mahal na asawa, tanongin mo si Bro kung nasaan siya. Sabi ko, nasa bahay. Sabi niya, Bro, pagkan niya ka pa, patula ka pa sa Davao. Sabi ko, wala, pang pira. Alhamdulillah, tignan ninyo kung gaano kabuti ang Allah. Within 1 hour, sabi sa akin, Bro, ibigay mo sa akin yung buong pangalan mo sa birthday mo. Pagkatapos ng 1 hour na yon, nakalagay na doon, lumipad ka na bukas.
nakarating ako ng Davao. Alhamdulillah, narating ko ang Davao for the first time. Sa buong buhay ko, akala ko, doon lang Cavite lang talaga mararating ko. Pero ito po ang pinakamaganda. Nagampanan namin ang aming tungkulin. May parating ang Islam sa mga kadawat simposyon ni Dulgornain, Esther Dulgornain. Napakaganda po at maraming nagsyahada. Pero before na kami pumunta ng Panabo, sumakay po kami tatlo, nagtagutan po kami sa Davao, sumakay kami ng taxi. Dinawahan ni bro yung taxi driver. Alhamdulillah, pagdating ng Panabo City, nagsyahada yung driver. Sumaksi siya na tunay na iisa lang ang Diyos. Nung matapos yun, kami po nagsiuwi na, balik na ako kami ng Davao, sinakyan namin taxi, isang Bisaya, alliance daw ang kanyang reliyon. Binawahan ko, hindi ko tinantanan, binakbakan ko na. Pagdating namin sa hotel, alhamdulillah, nagsyahada siya. At ito pa ang mas matindi. Pangalawang araw, bumiyahe kami papuntang Ginsan para sundin ang panawagan ng kapatid na Pahad na tulungan kayo dito or makasama kayo for the moment sa isang pagkakataon. Sumakay kayo pupuntang Ginsan to Cotabato. Ginsan to Cotabato, nagsawa ko sa bus. Nakatakpo ko ang inspektor ng Husky na bus. Siya po ay matindi ang kaalaman sa Biblia. Pero lahat ng kanyang sinasabi ay alam ko. Dahil doon din ako nanggaling. 3 hours, debate kami sa loob ng bus. Pagdating ng Takurong, alhamdulillah, sumaki siya. Iisa lang ang tunay na Diyos. Mashallah. Pagdating namin ng Cotabato, mayroong mga aplikante ang aming sister, kasama ni Ustad Nuruddin. May asawa na pala? Lahat ay Christian. Ang kanyang aplikant, papuntang Saudi Arabia. Ito. Pagkatapos nilang evaluate lahat ng dinawahan namin, 12 Christian na Muslim. Naniwala na tunay na isa lang ang tunay na Diyos. Later! Ito po ang pagpapatunay na hanggang mula na Cotabato to Pagadian hanggang Zamboanga, nagdawa pa rin po ako sa bus para may parating ang agaman ng Islam sa lahat ng nasa loob ng bus. Hindi ko inalintana ang iisipin o sasabihin ng ibang tao dahil ako is mong pasala. Nasa abot ng aking makakaya, ipararating ko ang pananampalatayang Islam. Harangan man ako ng sibat. Buhay mat kamatayan ay aking susuungin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang pagmamahal ng isang kapatid na sa inyo, na dito ko nakita at naramdaman sa Islam, ang pagmamahal ng isang kapatid, ano man ang kulay mo, sino ka man, ano man ang tribo mo, hindi hadlang sa ating lahat yun sapagkat kumikilala tayo sa tunay na nag-isang tagapanglikha. At sa iyo, sister, meron akong katanungan na kayo dalawa yung Kristiyano, no? Naniniwala kayo may Diyos? Naniniwala kayo na may Diyos na lumikha ng mundo at lumikha sa ating lahat? Kung tunay kayong naniniwala na may Diyos, naniniwala rin kayo may propita. Kung naniniwala kayo may propita at may Diyos may anghel, naniniwala kayo? Naniniwala. Kung tunay kang naniniwala na may Diyos na lumikha sa atin, ikaw sa inyong sarili, ikaw ay sasaksi na totoo nga may Diyos na lumikha ng sanlibutan at lumikha sa iyo. Kapag hindi ka sumaksi, hindi ka naniniwalang may Diyos. Naniniwala ka? Ikaw, sister, naniniwala ka? Kaya mong sabihin sa iyong sarili na ikaw ay tatanggap ka o i-ano mo sa iyong sarili, tatanggapin mo, sasabihin mo na ikaw'y naniniwala ng lubos at buong puso kang naniniwala na may lumikha talaga sa iyo. Okay. Sister, tayo ka muna. Mas maganda yun. Tayo ka. Yun, Sister, panahin mo sister, papasukin mo siya para mas masaya. O, sino pa? Ito ang sinatawag na Islam na pagsuko, pagsunod, pagtalima sa utos ng dakilang tagapanglikha. Ang sabi ng Allah, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." At hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban na tanging sambahin lamang ako. So ito na po yun. Kailangan ang pagsasaksi ng bawat isa upang patunayan niya sa kanyang sarili na may lumikha sa iyo. Itaas po ninyo ang iyong daliri ng ganito. Kanan. Kanan po, kanan. Yan. Okay, sundan po ninyo ang aking sasabihin. Okay po. Asyhadu an la ilaha illallah